Ang bilis ng karma, no? Ang bilis kasi itong si Grace po. Grace po tayo. Ito si Grace po. Ang bilis talaga ng karma nito kasi yung panahon ng panahon nitong sa PhilHealth, ang siga niya nito sa kanyang privilege speech na sila ni Aquilino Pimentel. Siya doon. Talagang galit siya doon. Sabi niya bibigyan daw ng tamang leksyon ang PhilHealth kasi nga di daw tama ang paggastos ng pera ng PhilHealth kaya sila di bibigyan ng subsidy. Yung di bigyan ng budget. So bago ko po ipalabas ang video na yon, yung panahon last year na November yata to. Bago ko ilabas tong video niya, bago natin mapanood, paki-subscribe po ang aking YouTube channel. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang daming ang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Kinailangan pa ba natin na i-zero talaga si PhilHealth to free up 74 billion pesos, Mr. President? I know, Mr. President, that's also the question of many. And I've thought about this long and hard. And there's no denying that PhilHealth has a savings amount of 600 billion, Mr. President. And that's also the reason why initially the administration thought of it as a way also to augment certain short fundings that we had, for example, for health workers, etc. Hindi natin maintindihan ba't hindi nila ginagamit yung pera na nandun na meron sila na naka-impact sa isang, ewan ko kung anong klaseng account yan, savings account, na ang kinikita ay mas mababa pa kesa sa inflation. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang daming ang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Kung bigay ka ng bigay, nandun lang yung pera, hindi naman nagagamit. Paano naman yung mga ibang programa rin ng gobyerno na nangangailangan din ng funding? Yun nga yung sinasabi ko, pag meron kang, syempre di ba, sinasabi natin, 5 yung anak mo, lahat yan kailangan pantay-pantay na mabigyan mo. Totoo yun. Pero sa lahat sa kanila, tinitignan mo rin kung sino may pangangailangan at sino naman ang may kakayanan na itayo rin ang kanyang sarili. Yun din ang sinasabi natin, it's a leadership problem also in PhilHealth and it's a disbursement problem. Gaya nga ng sinabi ni Senator Cynthia, ang problema din sa PhilHealth, hindi na natin alam kung ano ba talaga yung mga benepisyo natin. Wala tayong card na nagsasabi hanggang dito o ganyan ang maibibigay sa'yo. Ang tagal-tagal ng approval minsan. Hindi alam ng ating mga kababayan kung paano sila comply dun sa mga requirements. So ito yung mga nagiging issue. Hindi sila kulang sa pera. At alam ko yung iba talagang pinagdidiinan nito. Pero 600 billion ang meron sila. Samantalang ang dami natin din pangangailangan pagdating sa edukasyon, pagdating sa infrastruktura. Alam mo, maganda talagang magbigay ng social protection, wealth transfer. Importante yan. Pero kailangan din natin ng wealth generating initiatives kasi hindi natin mapopondohan ang mga ibang bagay na magbibigay ng suporta sa ating mga kababayan kung ang gobyerno ay walang programa na magpapalago ng ating ekonomiya. I'm reminded of the saying that health is wealth. But I don't think, Mr. President, that we can use funds meant for health so that we will justify that we will generate wealth for the nation. Siga siya doon. Nagsagutan, ini-insist nitong si Aquilino Pimentel na bakit hindi bigyan ng subsidy ang PhilHealth na maraming kailangan na maraming nangangailangan na mga tao dyan, lalo pag hospital. So ayaw talaga niya na bigyan ng subsidy ang PhilHealth kasi mayroon daw pera ang PhilHealth na magkano ang sinasabi niya doon. So ngayon, ang bilis ng karma, ito ngayon siya sa mga interview tungkol dito sa
itong nangyari ngayon sa BICAM, halos nga ayaw niya magpa-interview eh. Noong panahon ng ginagawa nila to, noong itong ginagawa nila yun sa BICAM, nung panahon sa deliberation pala ng mga budget, yung mga hearing-hearing na noon, ang siga niya. Ngayon, umiiwas na sa interview. Katunayan, ayan yung interviewin siya ng reporter, ayaw niya magpa-interview na. Kunting katiting lang yung talagang sasabihin niya. But in terms of stages, from BICAM report na blanco and then enrolled bill with figures, sinong gumawa nun? No, alam mo, pag sa enrolled bill, yun yung pinaka-importante dun sa BICAM. Wala namang blanco doon and all the totals have already been verified and in fact, nung na-enroll yon, wala namang blanco. Sa tama naman talaga yung sinabi din ni Senator Cheese kahapon, which should really be a reference. In fact, also the President has seen, wala naman kaming mga blanco doon sa na-enroll bill namin. Naglalakad, nagpapa-interview. Pero pagka noong panahon na yun ng noong panahon ng nila, deliberation dati, yung mga hearing nila dati, ang siga niya doon. Ngayon, ang bilis ng karma mo, Grace po. Gakarmahin talaga ang mga taong mapang-api sa mga mahihirap. Ito pa yung isang video niya na tungkol dito sa kay VP Sara na na budget ni VP Sara na ayaw rin niyang dagdagan. Ito yun Sinigurado natin na yung mga socio-economic programs ng OVP ay nandun pa rin. In short, sa aming nakikita, capacitated pa rin ng OVP kasi dun sa kabuuan nilang budget, 600 million doon, pwede nilang gamitin for social programs. In fact, nag-submit sila sa amin nung mga social programs nila. Meron doon medical assistance, burial assistance, libreng sakay. Sila mismo ang naglagay kung saan nila gustong pondohan doon sa 600 million. Hindi nila nilagyan yung medical assistance at yung burial assistance kasi kulang daw para sa kanila. Pero actually, meron silang 600 million for that. Ngayon, nagkaroon ng pagkakataon naman dito sa pagdinig nung committee hearing na bigyan ng justification kung gusto nilang itaas yung budget. Wala namang formal request from the OVP na taasan ng budget. At alam naman natin dito sa mga committee hearings, pagtataasan ng budget, kailangan meron manggagaling din sa kanila na breakdown na at justification bakit tataasan. Ayaw pa rin niya dagdagan kasi nga dami niya mga sinasabi diyan. Ay ngayon, ang VP Sara natawa na lang siguro sa inyo, titingin dito sa inyo kasi napakaano nyo kasi, siga nyo kasi dati. Ngayon, pumutok tong balita na ngayon, hindi na kayo halos makapagsalita. Isa pang babae na halos ayaw ngayon din makapagsalita. Pero nung panahon ng hearing dito sa budget nila, ang siga din ito. Bakit di ka makapagsalita na question, napakasimpleng question. Yun ang sabi niya. Yung video na to, mapapanood nyo kay Stella Kimbo noong panahon pa to. Noong November rin to. Nung kasagsagan din nila ng ng panahon ng hearing sa may budget ni VP Sara. Iyon yung video, papanood ko sa inyo. Vice President, just please answer the question. The issue on confidential funds falls squarely within our discussion of your 2025 budget. Narinig mo yung sinabi niya, ma'am? Narinig mo yung nakikinig ka sa kanya kanina? Absolutely. Walang rules dito. Please proceed and answer the question. It's a very simple question. Diba? Please explain the specific spending on those items that she enumerated. Napanood natin yung video na yun, nasabay-sabay natin na nakita yung anong reaction niya doon. Ang siga niya sa VP Sara, akala niya kung sino yung kaharap niya. Akala niya ordinaryong tao yung kaharap niya, vice presidente yun. Ngayon ang balik, ito na naman yung interview niya na ayaw niya magsalita. Tumatakbo, hinaharangan ng mga staff niya yung mga media na ayaw magpa-interview kasi nagmamadali daw siya. Nasasasakyan na sinundan pa rin ng mga media. Ngayon, papakita natin yung video na ulit na to. Nakita nyo na to, papakita natin ulit kung gaano talaga siya kapal ng mukha nitong Kimbo na to. Tila umiiwas ang ilang kongresista sa issue tungkol sa manoy blankong item sa BICAM report ng 2025 national budget. Pati ang palasyo naghugas kamay.
explain yung blank sa BICAM report? Tikom ang bibig ng mga kongresistang bahagi ng Bicameral Conference Committee na nag-aproba ng BICAM Committee Report ng 2025 National Budget. Sinubukan naming tanungin si Acting House Committee on Appropriations Chairperson Stella Kimbo tungkol dito. Pero Nagmamadali lang Sorry. po for a next event. Yeah, we were waiting yesterday, ma'am. Ma'am, kindly explain daw po. Ayaw niya magsalita na doon. Ang siga niya noon, di ba? Ngayon, siya na naman ang interview, ayaw niya magpa-interview. Dati, pag nag-question sa Vice President, ang ano niya dito, akala mo kung kanyang pera ang sa budget. Ngayon nabuo na yung budget, mayroong problema, ayaw niya na magsalita kasi kasama siya sa pirma dito. Kung makikita natin ngayon kung sino ang sobrang balik ng karma itong dalawang babae. Itong si Kimbo at saka itong si Grace po. Wala talagang sukatan sa gaba sa inyo kasi kayo yung dati kasi nangunguna sa pang-aapi sa mga tao. Inaapi niyo yung mga tao kasi yung dati yung PhilHealth, itong si Grace po ayaw talaga niya ririgyan ng subsidy. Ngayon, ngayon ayaw niya magpa-interview. Wala na nga isang banggit sa na ay sayang yung yung panahon dati ng subsidy. Yun pala yung nasasabi ko ngayon. Bumalik pala sa akin tong mga interview na to. Bumalik pala sa amin tong ganitong nangyari. Ito si Kimbo ganun din, hindi ito siya nagsalita dito sa interview ngayong bago lang. Samantalang kasama ka sa pirma sa nitong sa BICAM. Pero wala kang isang itinuturo niya lang pareha si Escudero. Yan ang tinuturo tong dalawang mga babae na to. Kagalang-galang ba kayo tingnan nito sa mga tao ngayon? Galit sa inyo ang mga tao. Lalo ako na kasi napanood ko to, nasubaybayan ko tong mga budget hearing na to dati. Napanood ko to. Sabi ko ang siga nito lang ni Kimbo. Dati si Kimbo ang daming humahanga diyan kasi pag antay antay mga Duterte. Grabe bilib na bilib sila kay Kimbo. Ngayon bilib pa kayo kay Kimbo? Yung mga gusto nilang kukunin sa budget ngayon nakuha nila ni Grace po sa AKAP. Yan ang number 1 nilang kinuha diyan. Kasi pinaghati-hatian nila yan dyan. Kasi may 5 billion ang naiwan ang AKAP dyan sa Senado. Kaya ngayon, ang AKAP, yan yung pinag-atado sa mga senador iba dyan. Napakatindi nyo ng kapulang makamukha talaga nito mga senador natin ngayon. Kababaeng tao. Ito si Kimbo, babaeng tao pero mandurugas sa kaban ng bayan. Grace po, mandurugas sa kaban ng bayan. Ang hilig mo rin ngayon sa nanahimik dito. Pero nung panahon ng BICAM nito, ang siga nyo rin kasi gusto namin tong budget na ganito Gusto namin to ipapalabasin ng ganito Ngayon wala nang umamin kung sino ang pumirma sa BICAM. Kasama kayo dyan. Kaya lang ayaw nyo aminin. Ito nga, balikan ko tong dati kay Kimbo na sobra kayong bilib nito. Ngayon bilib ba kayo nito? Sige, maglabas nga kayo ng vlog nito kung bilib kayo kay Kimbo. Nagkanda paus-paus nga ang boses nito. Parang nga na itong mukha nito, parang nga nang sabi nga ni nito, parang na constipated na nga mukha nito. Ngayon ay sumagot. Ayaw niya parang niya na nasagot na daw ng Senate President yun. Nasagot ka ng Senate President. Ikaw mismo kukuha ng opinion ang mga media, pero magtatago ka. Ano kaya itong mangyayari itong sunod linggo, itong bukas, panibagong linggo na to? Kung mayroon ba itong mga development na itong nangyari ngayon. Kasi weekend ngayon, wala ako masyadong nakikitang balita nito na lumalabas na ano ba talaga ang mangyayari nito kasi siyempre, nagpahinga muna. Itong mga senadora na to, hindi to makapagpahinga ng mag-isip nila ngayon. Kung may konsensya to, na konsensya na dapat to. Pero para lagay ko, hindi to sila nakukonsensya sa mga taong bayan kasi ugali na to nila Sama lang talaga tingnan nito mga ganitong klaseng mga congressman, mga senador. Binoto natin to pero ito yung walang ginawa nila kundi pang-aabuso sa ating mga taong bayan. Nakakadismaya talaga para sa akin kasi hindi ako natutuwa sa mga ganitong klase. Media na nga lang yan Media na nga yung nagtatanong sa inyo pero ba't ayaw nyo magkomento? Ayaw nyo ilabas yung totoong sinasabi dyan. Pero nung dati, panahon sa hearing kayo dyan, kinakalkal nyo ang ng Vice President kung saan nga mapunta yung dating 125 million. Ngayon, ang pinag-usapan natin, billion ang pinag-usapan dito ngayon.
Eh ngayon, saan to napunta yung ibang pera dyan? Tanong lang ho sa taong bayan.